Paano kung ang taong minsan nangakong mamahalin ka habang buhay, siya rin pala ang papatay sa'yo? Ito ang story ng isang relasyon na healthy sa paningin ng lahat, pero may kadiliman palang tinatago ang isa sa kanila. Si Ko Yoo-jong ipinanganak noong 1983 sa Jeju, South Korea. Siyang panganay sa 3 magkakapatid. May 2 siyang nakababatang kapatid na lalaki. Sa unang tingin, normal, komportable ang buhay niya. Lumaki siya sa maayos na pamilya financially. Negosyante ang tatay niya, may car rental business sa Jeju. At tumutulong din siya doon noong adult na siya. Pero hindi rin perfect ang pamilya niya. Naghiwalay ang biological parents niya habang bata pa siya. At nag-asawa ulit ang tatay niya. Sa labas, mukhang normal ang childhood niya. Walang obvious na problema. At ayon sa mga nakakilala sa kanya noon, marunong siyang makisama. Walang signs ng pagiging violent o kakaibang behavior habang nag-aaral siya. Pero kabaligtaran yon ng kadilimang ginawa niya kalaunan. Pagdating sa college, doon niya nakilala ang first husband niya na si Kang. Nagkakilala sila sa isang volunteer group at mukhang perfect match sila. Pareho silang mahilig sa creative work at hindi lang basta hobby. Noong 2009 at 2012, nanalo pa sila ng Writing at Screenwriting Awards. Kasama pa ang kapatid niya. After 5 years ng relasyon, nagpakasal sila. At noong 2013, nagkaroon sila ng anak. Pero tulad ng ibang kwento, hindi lahat ng mukhang perpekto totoo. Noong 2017, naghiwalay sila. At doon lumabas ang ibang side ni Ko. Ayon sa pamilya ng ex-husband niya, isa raw siyang habitual liar. Minamanipula niya ang kwento, lalo na pagdating sa pagpapalaki ng anak nila at visitation. Parang may 2 muka. Yung isa, normal, at yung isa, control freak at manipulative. Hindi siya officially na diagnosed bilang psychopath ng lahat ng experts. Pero may mga criminal psychologists na nakapansin ng pattern. Yung deception at emotional instability. Mga traits na pwedeng konektado sa borderline personality disorder. Ibig sabihin, sa labas, kaya niyang magmukhang normal. Pero sa loob, may gulong hindi mo agad makikita. At minsan, ang pinakamapanganib na tao, hindi yung halatang may problema, kundi yung mukhang normal, pero may tinatagong dilim sa loob. Tumagal lang ng 4 na taon ang kasal nila, bago nag-file ng divorce si Kang noong 2017. At ang dahilan niya ay spousal abuse. Pero si Ko, hindi pumayag. Binaligtad niya ang kwento. Sinabi niyang si Kang daw ang may problema sa alak at pabaya. Pero ayon sa mga kaibigan at court records, hindi naman talaga umiinom si Kang. Doon mo makikita na may manipulation na nangyayari. Nanalo si Ko sa custody ng anak nila. Pero hindi doon natatapos. Sa loob ng 2 taon, hinarangan niya si Kang na makita
ang sariling anak. Kailangan pang magsampa ng kaso ni Kang para lang magkaroon ng visitation rights. At nung finally pinayagan siya ng korte, doon naman papasok ang mas madilim na mangyayari. Pagkatapos ng divorce noong 2017, hindi nagtagal, nagpakasal ulit si Ko sa isang lalaki mula Cheongju. Lumipat siya doon para makasama ang bagong asawa. At iniwan niya ang sarili niyang anak sa Jeju, sa mga magulang niya. Habang yung anak ng bagong asawa niya, kasama nila sa bahay. Dito na nagsimula ang tensyon. Yung stepson ng asawa niya, nakatira sa kanila. Pero yung sarili niyang anak, wala. At ayon sa reports, dito nagkaroon ng conflict sa loob ng bahay. Tahimik sa labas, pero sa mga nakakilala sa kanila, hindi alam na may gulo na sa loob. Noong March 2019, 2 buwan bago niya patay ng ex-husband niya, yung 4-year-old stepson niya biglang namatay. Sabi, suffocation. Natagpuan siyang patay katabi ng tatay niya sa kama. Sabi ni Ko, natutulog siya sa ibang kwarto habang nangyari yun. At kalaunan, inakasuhan siya ng second husband niya na siya raw ang may gawa. Pero na-acquit siya dahil insufficient evidence. Hindi napatunayan kung sinadya o aksidente lang. Pero isang bagay ang malinaw, may pattern na nagsisimula ng mabuo. May 2019, dito na pinatay ni Ko Yoo-jong ang ex-husband niyang si Kang. Nangyari ito sa unang court-ordered visitation nila kasama ang anak nila, matapos ang higit 2 taon. Habang kumakain sila sa isang rental cottage, nilagyan niya ng sedative yung Zolpidem, ang pagkain ng ex-husband niya. Pinatulog niya at nung wala ng malay, pinagsasaksak niya hanggang mamatay. Habang ang 6-year-old nilang anak nasa kabilang kwarto lang. Pero hindi doon natatapos. Para takpan ang krimen, ilang araw niyang pinagputol-putol ang katawan. At itinapon niya ang mga labi sa iba't ibang lugar, sa dagat at yung iba sa mga basurahan. At yung ibang parte ng katawan, hindi na nila nakita kailanman. Ayon sa mga prosecutor, ang dahilan niya ay custody. Para kay Ko, hadlang ang ex-husband niya sa bagong buhay niya kasama ang bagong asawa. Kaya tinanggal niya ito sa eksena permanente. Pero kahit gaano siya kaingat, may mga naiwan siyang bakas. Nahuli siya dahil sa CCTV. Makikita siyang may dalang malalaking bag palabas ng cottage. Bumili rin siya ng cleaning supplies, bleach at grinder. At mas lalo siyang ipinahamak ng sarili niyang telepono. Natuklasan weeks bago ang krimen na nag-search siya ng fatal dose of nicotine, incinerator, at weight of bone. Ibig sabihin, pinlano niya ito. Hindi ito aksidente lang. Noong February 2020,
hinatulan siya ng life imprisonment. At noong November 2020, inaffirm ng Supreme Court ng Korea ang desisyon na habang buhay at wala ng parol. Kung titingnan natin ang kaso ni Ko Yoo-jong, hindi lang ito simpleng krimen ng galit, ito ay kwento ng rejeksyon na hindi niya kinaya. Yung divorce, para sa karamihan, sakit yan. Masakit tanggapin. Pero sa taong hindi healed, iyon ang pinaka malalim na sugat. Hindi lang yan hiwalayan para sa kanya. Parang sinasabing hindi ka sapat, hindi ka pinili, pinalatan ka na, yung ganun. At para sa ibang tao, kaya nilang tanggapin yan. Pero sa iba naman, hindi. Doon nagsimula ang shift. Doon siya nag-shift. Yung rejection naging obsession. Yung sakit naging galit, at yung galit naging control. Kaya niya hinarangan ng ex-husband niya na makita ang anak nila, hindi dahil sa proteksyon, kundi dahil sa power. Power at control. Yung paraan para ma-feel niya na siya pa rin ang may hawak ng sitwasyon. Ito ang minsan hindi natin kayang tanggapin. Yung lahat tayo may tinatagong side na takot ma-reject. Yung takot maiwan. Yung takot na hindi piliin. Pero ang kaibahan, yung iba, hinaharap yung sakit. Yung iba naman, tinatakbuhan. At may ilan na hinahayaan na makontrol sila. Sa kanya, imbes na i-process ang sakit, ginamit niya ito para sirain ang iba. At yun, para sirain ang ex-husband niya. Ang ex niya, hindi lang siya tao, naging simbolo siya ng rejeksyon, ng ego na nasaktan, ng identity na gumuho. Kaya ang ginawa niya, tinanggal niya ang source ng sakit. Pero hindi niya na-realize, hindi mawawala ang sakit kahit mawala ang tao. Ito ang aral. Ang unhealed rejection, kasing delikado ng galit. Kapag hindi mo hinilom ang pakiramdam na hindi ka sapat, maghahanap ka ng paraan para patunayan na may kontrol ka. Kahit pa makasakit ka ng iba. Kaya mga besties, heal para hindi mo gawing armas ang sakit mo. Heal para hindi rejection ang magdikta ng galaw mo. Heal kasi minsan ang pinakamapanganib na tao ay yung hindi kayang tanggapin na hindi na sila mahal.